Grabe. Nagsasuffer ako ng stomach pain na hindi ko maintindihan ngayon. Hindi ko siya maintindihan. Parang gumaganon. Naramdaman ko na to dati. Nung before pandemic. Dahil doon, nung first na maramdaman ko is napatahi ako. Pero ngayon, gumana ata yung prayer ko kay God. Oh my gosh, thank you. Ay, naku talaga. Kahit gaano tayo mag-ingat kung may taong masama ang pag-iisip, wala din po. So, ang prayer lang ang makakapagligtas na sa atin is yung prayer kay God and faith natin. Syempre, ang unang naisip ko kasi ito yung lang yung gamit ko, itong selenite. Tapos yung dati ginamit ko na bracelet, bumili ako ng marami. Nung may ginagawa ding black magic sa akin noon. Nung July part na yun. January, February, March, July, August, yeah. Last 2023. Ngayon parang, uli. Hindi lang bad rumors. Humuhupay na yung sakit ng tiyan ko. Kanina, grabe. Wala siyang magagawa yung taong mga, back to sender 10 times. They will suffer. Kung hindi ko rin kasi gagawin yun is hindi nila mararamdaman yung consequences ng ginawa nila. Kaya remind ko sa inyo, lagi kayong mag-pray kay God. And i-build nyo pa yung faith nyo sa Kanya. Grabe. Walang gamit yung mananahimik ka. Akala nyo ba nananahimik ako? Eto, social media. Nag-monitor din sila. Na nanonood din. Yan, may pakunti-kunti lang. Oh my gosh. Hindi ko naintindihan kung natatay ako. Pero yung pain niya, parang within, beyond. Kasi alam ko yung stomach pain na may taray. Yun, yung matubig-tubig ang tahi. Hindi naman yun ang lumabas sa aking ebak kanina. Dry naman. Pero nakatahi ako, meron pa rin. Ay, thank you God talaga. Kahit gusto ko man, ang gusto nilang mangyari. Ewan ko kung anong plano ni God. Kailangan ko ding i-accept sa sarili ko na part ng buhay ko. Yun yung mag-suffer dahil sa mga masasamang tao. Kahit man mainis ako, wala tayong magagawa. Yun ang buhay natin eh. Mga awaken. Yung sinasabi nilang 144K or yung nakakaalam sa hindi ko man may paliwanag pero yung may at least nalalaman kang roles or kung anong nangyayari beyond spiritual and physical world na pinaparating ng universe or ni God or the angels. Grabe. Pero yung sa bagay yung naranasan ko nung yung part na pain na yun is yung una is mas masakit yun. Ito masakit din naman. Pero may pupuntahan sana ko eh. Mapapabukas ulit. Nainis ako sa mga taong ganun. Well, may pinost kasi din ako. Kaya bigla. Ilalagay ko na lang sa comment section nakapin. Kung anong dahilan. Dalawang klaseng post yun. Yung ilalagay kong link. Tapos yung link na yun pag nandun kayo sa link na mismo na yun, meron din yung isang link na sa comment section din yan. Parang comment to comment. Pero malakas din yung manifestation na yun Yung, syempre may konting effect din sa pagbibigyan nila pero parang babalik din sa kanila agad. Kasi doon din, hindi ko masabi yung word.
dun din mapapatunayan yung ating faith kay God. Kaya bakit may effect pa rin sa atin na pinagbibigyan ng black magics or rituals or etc. If ginagawa natin yung part na mag-pray, yung pag-iisipin natin agad si God sa sitwasyon na yun, kahit sakit po, bibigyan niya rin po yung ease and peace pag nanalangin ka sa Kanya. Kahit yung effect is, hintayin mo ng minuto. Ay, yan, okay na. Gusto ko, recommend ko talaga tong selenite. Parang, may tulong din siya sa energy. Nung suot ko agad is, parang pag nag-a-advise ka ng tao, tapos, tinutulungan mo yung down na tao. Tapos, parang, nagbibigay ka ng motivation. Parang ganun yung trabaho nito. Tinutulungan niyo yung energy mo or something, parang nag-cleanse din siya ng negative energy. Oh. And syempre, don't forget to pray. Kasi, actually, nag-pray din ako kanina. Ay, thank you God talaga. Pero hindi natin maiwasan talaga na mag-suffer tayo sa mga insecurities and masamang gawain ng ibang tao pag tayo ang natsambahan or gustong gawan ng masama. Continue lang po ninyo yung mag-pray, i-build yung faith kay God. And huwag niyong hayaan na maging masama din kayo katulad nila. Ang always gawin nyo is, OMG, parang yan na naman. Ang always gawin nyo is, ay, napautot ako. Always gawin nyo is, buti na lang minsan yung pag nakakaano ako ng negative energy or nakasalamuha or parang may na-vibe ako kahit walang tao or may tao. Minsan inuutot ko or minsan napapatay ako ng walang dahilan. Pero ito na napatay na nga lang ako. Andun pa rin yung sakit ng tiyan. Kahit bisit na bisit ka sa mga nangyayari sa buhay mo, huwag mong hayain maging masama ka katulad nila. Kasi alam niyo naman ang consequences. Ay, buwisit talaga. Nabibisit talaga ako. Ibigay na lang kayo nila sa sarili nila yung insecurities nila at mga nararamdaman nilang ano? Kasi wala tayong kinalaman na mga innocenteng tao sa mga masamang ugali nila. Walang taong hindi nakaranas ng abuse. Yun ang hindi naintindihan ng mga malignant. Malignant ba yung wicked narcissist? Kasi pag covered, meron pa rin yung yung naiintindihan nila na covered narcissist. Yun yung sinasabi ko. Naintindihan pa rin nila na ang ibang gawain ng ibang tao is masama. Pero hindi nila alam na naging covered sila. Na they look pity on themselves already. Tapos, dahil doon, parang minsan di nila alam, pinapahirapan nila yung sarili nila at yung mga kasama nila. Pero yung mga wicked as in, malignant pa yun? O yun na yun siguro. Kalimutan ko tuloy. So yun lang guys. Advice ko, patayin nyo na lang sila sa forgiveness, kindness. Yung mga taong gumagawa ng masama sa inyo. And always pray yourself and pray for them, for their change. Magbago naman sila. Kasi wala ding magagawa pag lahat tayo kung anong ginawa sa atin, gagawin din natin sa iba.
wala rin mangyayari. Lalong magkakaroon ng chaos sa mundo na to. And sino masaya? Yung evil side, di ba? So, yun na po. So, I always remind you to be a good, pure-hearted person. Huwag mong isipin yung image mo, basta ang maganda, nag-walk ka sa truth, righteousness, humbleness. Kasi minsan yung humbleness, may nasasabi kang hindi maganda sa kapwa mo kasi may napansin ka ding hindi maganda sa kapwa mo kaya nasabi mo yun. You're just doing correction to them. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. So next videos.